Magandang araw mga kaninong. So eto guys, medyo matagal po tayong hindi nakapag-upload ng ating videos dahil nagka-busy po. So magsasalang po tayo ulit ng mga itlog sa incubator guys. So guys, eto na yung simpleng farm natin at ito yung iniwan ng ating mga tauhan. So ganun pa man, wala naman pong problema, pero ang nakakasama lang ng loob ay yung hindi man lang sila nagpapaalam, na akala mo'y tumae lang. Ganun kabastos yung mga huling tao kong mga hinair galing sa General Santos City na sila Taweng Jane at yung kapatid niya na bagong panganak lang at saka yung bayaw nila na si Paul. So Jane, gusto ko lang linawin sa'yo, ano? Yung sinasabi mong masama ang ugali ko, hindi mo sana dinala yung kapatid mo doon sa amin. Pero maliwanag na sa akin na planado lahat yung mga ginawa ninyo. Okay lang, hindi iisang araw at may Diyos na nagmamasid sa atin. Yan ang tatandaan ninyo. At itong si Taweng naman, sa kabulastugan niya, pati yung tatay niya ay dinamay. Sinabing patay na daw, na nag-iiyak-iyak pa, nagbigay pa ako ng abuloy ko. Okay lang. Sa totoo lang Jane, yung kapatid ng una mong asawa, nakausap ko sila, tumawag sila sa akin at sinabi nga na pangit ang ugali ninyo. Yung kapatid ni Taweng at saka yung hipag niya, nakausap ko din at nandun yung tatay nila Taweng. Ewan ko kung ano ang pakiramdam ninyo. So nasa sa inyo, yan ang mga gusto ninyo eh. Pero alam niyo, kaya kayo naghihirap dahil ganyan ang mga gawain ninyo. Kami nandito sa ibang bansa, nagsasakripisyo, nagbabase lang kami sa mga tao na nakakausap namin, pero talagang ganun yan. Tamang-tama lang yung sinabi ni Doc Danny noon, nagbabala siya sa akin tungkol sa inyo at alam nyo yan. So pinatunayan nyo lang na ganun niya kayo kasamang mga tao. Yung mga utang ninyo sa amin na iniwan ninyo, mahiya naman sana kayo. Si Ate Betty na disable, tinakbuhan nyo yung utang nyo sa kanya. Ganun din ang ginawa ninyo bago kayo pumunta sa amin dyan sa Luzon. Marami kayong utang na tinakbuhan doon. Ganyan din yung sinabi ni Doc Danny sa akin, may disable din kayong tinakbuhan na nakautangan ninyo. At saka ito Jane, ang sasabihin ko sa'yo, wala akong sinasabing kinuha ninyo or utang nyo sa akin. Ito lang ang sasabi ko, hindi ko pa nakikita, dahil nasa ibang bansa nga ako, hindi ko pa nakikita kung ano ba kung may nawawala ba sa amin o meron. Pero kung may nawawala doon, hintayin ninyo, hahabulin ko kayo. Kasi may mga record naman ako sa inyo. At maraming mga tao ang nagpapatunay na kayo ay mga manloloko talaga. Mga kamag-anak ninyo, marami akong nakausap na mga kamag-anak ninyo, mga kasama nyo sa trabaho dati Taweng. Nakausap ko din sila. So dyan, trabaho nyo na yan, trabaho nyo na yung ganyan. At saka yung mga time na tinatanong ko kung ilan ang mga baboy natin, pero nag-iisip na ako noon pa, hindi mo madire-diretso kung ilan. Alam ko na yon, pumapasok na sa kwan, may plano kayong magbenta ng mga baboy. Yun ang nasa isip ko. Kasi sa tagal-tagal mo nang nandun sa amin, hindi mo alam kung ilan ang alaga mo na baboy. Hindi pa naman tayo umabot ng daan-daan para hindi mo matandaan. So, yung mga trabaho nyo yan,
makakahanap din kayo ng pagsisisihan ninyo. Sasabihin ko sa inyo. Yung gusto nyo yung easy money lang kayo. At saka yung ginawa ninyo na pinakuha nyo si Paul at saka yung kapatid ni Jane Jan. Plano nyo na yun lahat. Makapunta lang sila sa Luzon. Pero tapos yung mga pinadala kong panggaston nila na papunta sa amin, ginamit nila para sa kanilang pansarili. Yung pa-hospital sa anak, ewan ko, sana ma-hospital nga kayo para maramdaman ninyo yung sama ng loob ko. Yung mga pera na yan ginagasto namin sa inyo, hindi namin pinulot yan, pinaghihirapan namin. At saka Jen, yung sinasabi mo na kayo ang namimili ng pagkain ng baboy, paano kayo namimili doon? Tambak nga ang utang doon sa pinagkukuhanan natin ng feeds. Loko-loko kung ano-ano ang mga pinagsasabi nyo. At saka yung lumayas kayo na wala kayong paalam, doon pa lang malaking panluloko nyo na sa akin yon. Pero ganun pa man, kaya lang ako nag-post sa inyo para malaman ng lahat. Kasi kung hindi kayo makikilala ng mga ibang tao na papasukan ninyo, malamang ganun din ang gagawin nyo sa amin, tulad yung ginawa nyo sa amin. So mahiya-hiya naman kayo, dumayo pa kayo sa Luzon ng budol-budol. Di na kayo nahiya. Tapos ikaw Tawing, di ka na nahiyan na konsensya. Yung tatay mo, pinatay mo ng buhay. Ang dami akong mga kabag-anak ninyo mismo nagme-message sa akin, nagchat-chat sa akin. Sinasabi kong sino kayo. Yung pinanday mo pa Tawing na bahay doon sa General Santos, tumawag din sa akin yon. Yung galing sa Middle East. Kwento sa akin lahat yung mga ginawa mo doon. At sabi nila, marami daw kayong mga atraso doon na iniwan bago kayo pumunta dyan. So ganong style din. Kasi yung sinabi ni Doc Danny sa akin, ganon din ang nangyari. Mga ganong style din. Marami kayong inutangan, tinakbuhan nyo, nagpaalam kayo na magbakasyon ng 3 araw. Ganon lang. Pero hindi isang araw at hindi natutulog ang Diyos. Hintayin ninyo yung karma ninyo. Nakakahiya kayo. So guys, pasensya na kayo sa mga followers ko dyan na nanonood. Yung mga tao ngayon, yung mga dati kong tauhan ay mga balasubas, mga walang mudo. Pero hindi ko sila kawalan kasi mga 6 months lang naman sila tumira sa akin. Ganito na ako nung dumating na sila sa buhay ko. Diyan, kung sinasabi ni Jen na masamang ugali ko, nandiyan nga, may video ka nga dyan, nagpapasalamat ka sa Diyos na nagkaroon ka ng amo na tinuturing ka bilang anak. Hindi ka na naiya, mas matanda pa itsura mo sa akin. So, sasabihin mong tinuring kita na parang anak. So tignan mo yung mga sinasabi mo Jen. So guys, ganoon na lamang. Maraming salamat. At sana ay lagi tayong patnubayan ng ating Panginoong Diyos. At yung mga taong manluloko, may kaparusahan din yan. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.